Anumang init ng panahon at tagaktak ang ating pawis, sadyang may mga nilalang na hindi pinapawisan, katulad ng mga magkakapatid na ito sa Camarines Sur. Panay ba ang filter mo sa iyong mga litrato? Dahil ang gusto mo, yung bang parang wala kang pores? Paano pala kapag ito'y magkatotoo? Sa bayan ng Sangay sa probinsya ng Camarines Sur, may nakilala kaming 4 na magkakapatid. Sina Arian Paul, 18 anyos, Kirby, 15 anyos, Evan, 12 anyos, at ang bunsong si Hansford, 8 buwang gulang pa lang. Lahat sila walang kilay. Hindi rin kumpleto ang kanilang mga ngipin. Ang kanilang mga balat, kapansin-pansing makintab at walang balahibo. Higit sa lahat, ang kanilang balat walang butas o pores. Dahil dito, hindi sila pinagpapawisan kahit pa napakatindi ng init ng panahon. Halos kapag sinat pa nga lang, halos magka-40 na ang ano nila eh. Kaya katakot nga sila eh. At dahil hindi nakakalabas ang init sa kanilang katawan, pakiramdam daw nila, lagi silang inaapoy ng lagnat. Hinihina po kami, tapos yung iniinitan po, pag minsan sinusugo po kami. Para kaming nilalagdat po na parang may nagsasanip po sa'yo. Yun po yung sakit pong ulo. Kaya para maibsan ang nararamdaman nilang init, ang magkakapatid, laging may daladalang basang bimpo. Madalas din nilang binabasa ang kanilang ulo at katawan. Maya't maya rin kung uminom ng tubig. Halos oras-oras din daw kung maligo. O hindi kaya, nagbababad sa ilog ng halos 2 oras. Ang bunso, madalas ding ibinababad sa batya na may tubig. Presko po, lumiginawa yung pakiramdam namin. Lumalakas kami. Dahil walang kuryente, ang magkakapatid, init na init pa rin. Kaya ang kanilang ama na si Ferdinand, magdamag na pinapaypayan ang kanyang mga anak. Ang kanilang kumot, basa. At kapag sobrang init sa loob ng kanilang bahay, minsan sa labas ng bahay sila naglalatag ng tarpaulin para doon na lamang matulog. Sakripisyo po ma'am kasi katulad yun, wala kaming kuryente. Tag-init. Halos nakakatulog ko mga 1:00, 2:00. Kwento ng kanilang ama na si Ferdinand, normal naman daw nung ipinagbuntis ng kanyang misis na si Elvira, ang 4 nilang mga anak. Wala rin daw itong pinaglihian na kahit na ano. Wala naman siya pinaglilihan ng iba. Basta natural lang niya. Yung kapag binubuntis niya, mainit sa sa katawan, mainit daw. Yung asawa ko may ininitan daw. Laging pinapawis ang katawan niya. Ganun siguro mga anak ko. Kapag yung babae, normal siya. Pag lalaki, ganun. 4 po sila ganun. Ang itsura. Sa kabila ng kanilang kondisyon, pilit na namumuhay ng normal ang magkakapatid. Katunayan, hilig nilang maglaro ng basketball. Yun nga lang, maya't maya silang umiinom at nagbubuhos ng ice water sa kanilang katawan. Ngunit hindi pa rin sapat ang lahat ng ito. Sa sobrang init ng panahon, lalo na nitong mga nakaraang linggo, madalas daw silang mahilo. Minsan po, iniinit lang kami. Tapos po, pag sobrang init, minsan po, sungo-sungo kami. Nagkagi po dahil dugo. Ako po, pabili po ng yelo. Kapag sobrang init na talaga, nilalagyan na raw nila ng yelo ang kanilang panligo.
Pagka masarap. Maginawa sa katawan. Opo. Lumalakas na pag nakakaligo kami ng malamig. Ang tubig na may ay. Pero ang magkakapatid, tila binuhusan din daw ng malamig na tubig. Nito lang buwan, pumanaw ang kanilang ina matapos itong atakihin sa puso. Mas doble po, mas doble. O kaya triple pa siguro po. Hirap, ma'am. Napakamahirap talaga. Grabe. Si Ferdinand, hindi niya alam kung paano itataguyod ang kanyang mga anak. Lalo na ngayong nawalan sila ng ilaw ng tahanan. Sanggol pa man din ang kanilang bunso. Nangangailangan pa ng pag-aruga ng isang ina. Mahirap po. Di na namin makita si mama. Wala na po siya. Pumapaypay po pagkagabi. Sobrang sakit. Na wala na si Lola. Napag-alaman din namin na dahil sa hirap ng kanilang buhay, hindi pa rin pala sila natitignan ng espesyalista. Nung ipasuri namin sila sa isang dermatologist sa Naga, Hindi siya pinapawisan, hindi ka pinapawisan. Ibig sabihin, halimbawa tumakbo ka ng mga 15 minutes, hindi ka talaga papawisan or may kaunting pawis. Hindi po. Talagang hindi. Kailan mo pa napansin yun? Gano'n. Matagal na, bata ka pa. Pag dinig mo, ayos naman. Pag nagbabasa ka, ayos naman. Sige nga. Bukas mo. 5 sa taas. Ha? Okay. Ito hindi rin siya pinapawisan. Maganda din sana po kung makapaggawa tayo ng tinatawag na skin biopsy. Yung skin biopsy po, kukuha tayong kaunting laman kahit isa lang po sa kanila para makita natin talagang wala ba talaga silang yung tinatawag na sweat glands, dun lumalabas yung ating pawis. Para makita natin po kung wala o kung may kaunti. ang magkakapatid meron daw anhydrotic ectodermal dysplasia, kondisyon kung saan ang isang tao hindi pinagpapawisan. Although there are cases na hypohidrosis, hypohydrotic, ibig sabihin, nagpapawis pero kaunti lang. Pag sabi mong ectodermal, nagmamanifest siya sa lahat ng structures coming from that. So yung buhok, yung skin, yung ngipin, sweat glands, oil glands, kahit yung nails, meron din yon. And then dysplasia, pag sinabi mong dysplasia, may kakaiba. Yung cells niya, hindi siya normal, pero hindi cancer. Namamana raw ito. Sa kasamaang palad, wala raw gamot para sa kondisyong ito. Kinakailangan lang daw ng dobleng pag-iingat dahil ang maaari nilang ikamatay, heat stroke. Naga has a lot of doctors na rin, pati dentist. Siguro dito lang, pwede na kaming humanap ng ibang, willing naman mga tao ditong tumulong. Kaya lang minsan hindi naman namin alam na meron pala mga kasong ganito. Mabuti nga, na-bring nyo sa attention namin na meron ganito. So, maybe I can talk to some doctors. I can talk to some dentists na pwedeng tumulong. Napakalaking bagay po yun. Kasi matupad na rin yung gusto nila makakompleto po yung ngipin nila, saka yung magkabuhok po sila. Masaya po kasi maayos na yung aming buhay. Para kahit papaano maibsan ang init na nararamdaman ng magkakapatid, niregaluhan namin sila ng debateryang air cooler. Napaka-saya ko, ma'am, kasi halos ilang taon ako nagsakripisyo pong magpapaypay talaga. Halos pa umaga sa mga anak ko ngayon. Hindi na ako magpapaypay po. Para na po ito sa mga anak ko. Napakalaking bagay po ito sa tumulong sa pamilya ko po, ma'am, sa mga anak ko. Masaya po kasi may electric pa na rin po kami. Hindi na po kami magpapaypay. Makatulog na kami ng maayos.
Diyan kami nalamukan po. Hindi na po may hihikapan po sa amin po. Oo nga't nagsisimula ng umulan. Pero labis pa rin ang paghihirap ng magkakapatid, lalo't nawalan pa sila ng ina. Gayunman, buong tapang daw nilang haharapin ang bawat araw. Kahit pa ang kanilang tag-init, tila ba panghabang buhay. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.